May isda nga, Huzi. Tayo'y pumasok. Tanga, kahapon lang tayo nahuli. Ang pagpasok ba ngayong gabi ay hindi paghahanap ng kamatayan? Tingnan muna natin kung saan galing ang isda niya. Hindi sila maglakas loob na pumasok. Mukhang ang 2 piso kahapon ay hindi lang nakabili ng kandado, kundi pati na rin ang kanilang lakas ng loob. Tapos na ba kayong manood? Dumaan lang ako, hating gabi, nakasuot ng kapote, umikot sa kalahati ng nayon, at dumaan sa bintana ko. Talagang iniisip nyo na ako ay isang malambot na persimmon na madaling pisilin. Kami, narinig namin ang ingay at akala namin may nangyari sa iyo. Aba, nag-aalala pala kayo sa akin. Oo, nag-aalala kami sa iyo. Kung ganoon kayo nag-aalala, pumasok kayo at tulungan akong mag-igib ng tubig. Pinasok ng tubig ang bahay. Hindi ba kayo natatakot na may mangyari sa akin? Bawat isa, isang timba. Mag-igib hanggang umaga. Hindi kami tutulong. May gagawin pa kami. Ibig sabihin, hindi kayo nag-aalala. Bukas, sasabihin ko sa buong nayon na si Zhao Xiaohu ay sumilip sa bintana ko ng hating gabi. Hindi nag-aalala, kundi naninilip. Subukan mo lang. Tutulong na nga. Chen Xiaoguo, wala ka talagang kwenta. Bilisan nyo, huwag kayong magtamad-tamaran. Ginagawa mo kaming mga trabahador. Hindi ba kayo mismo ang nagsabi na nag-aalala kayo sa akin? Salamat sa pagod, sa susunod na mag-alala kayo sa akin. Agahan nyo, maghintay ka lang. Mahuhuli rin kita sa huli. Sige, maghihintay ako. Ito ang 3 beses kong pumunta sa bayan. Kumpara sa unang 2 beses, ang karga sa basket ngayon ay mas mabigat. Iyon ay mga bihirang kalakal na hindi pa nakikita ng buong nayon. Mayroon na naman ngayon. Aba, lapu-lapu, alimango, buhay na hipon. At may isang maliit na yellow croaker. Xiao Chen, ninakaw mo ba ang basket ng hari ng dagat? Swerte lang. Ngunit alam ko sa sarili ko, hindi araw-araw ay may swerte. Kaya dapat habang may kalakal pa, ay siguraduhin ko na ang aking mga koneksyon. Hindi ako pinaalis agad ni Zhou Jianguo tulad ng dati. Nagbuhos siya ng tubig. Ang ganitong saloobin ay nagpapakita na ang susunod na transaksyon ay hindi lang tungkol sa higit sa 100 piso. Ang restaurant ay may ilang mahalagang piging sa susunod na buwan. Kailangan ng matatag na supply ng magandang isda. Maaari mo bang ipangako na magde-deliver ka tuwing 3 araw? Gaano karami? Kahit man lang 20 kilo bawat beses. Pwede ang isda, hipon, at alimango. Pero dapat buhay. Ang presyo ay mas mataas ng 10% kaysa sa tingi. 10% tubo. Mukhang nakakaakit. Pero sa totoo lang, nakaka-pressure. Wala akong sasakyan. Wala rin akong freezer. Aasa lang sa basket na kawayan. Dadalhin ng ganitong karaming produkto sa loob ng 20 li. Pagdating dito, puro patay na isda na lang. Papahiramin muna kita ng 2 malaking kahoy na kahon. Lalagyan ng basang damo at durog na yelo sa loob. Tuwing magde-deliver ka, unti-unti kong ibabawas sa bayad mo. Pinagtatawanan ako ni Old Ma dahil mahilig akong magsulat ng resibo. Pero hindi niya naiintindihan. Sa mundong ito, ang nakasulat sa papel ang pinakamatibay na sandalan. May isa pa, bago makarating ang isda sa restaurant. Kung mamatay, sagot ko. Pagdating sa restaurant, kung mamatay, sagot mo. Sige, may idinagdag pa ako. Kung masama ang panahon, magpasabi ng maaga, dahil pang matagalan ang partnership natin. Dapat malinaw ang mga patakaran, para mas tumagal ang samahan. Kunin mo para kainin sa daan. Magkano? Kunin mo na lang. Sa susunod, dadalhan kita ng matabang alimango. Gusto ko yan. Dati, pag dumadaan ako sa bungad ng nayon, tingin nila sa akin ay isang tanga na bumili ng sirang bahay. Ngayon, nakatitig sila sa kahon sa likod ko. Puno ng inggit ang mga mata nila. State-owned restaurant, Xiaoguo. Talaga bang may negosyo ka na sa restaurant sa bayan? May negosyo na. Nagbebenta lang ng isda. Pinahiram ka pa ng kahon. Nakatiwangwang lang naman sa restaurant nila. Xiaoguo, may koneksyon ka pala. Bakit hindi mo isama ang mga kababaryo natin? Marunong ding mangisda ang asawa ko. Ate, di ba kahapon lang sinabi mo na malulunod din ako sa binili kong sirang bahay? Nako, nagbibiro lang naman ako. Kung ganun, magbibiro din ako ngayon. Pag hindi ako nalunod, isama ko kayo. Xiaoguo, mukhang busy ka ah. Balita ko araw-araw kang nagde-deliver ng isda sa bayan. Naghahanap buhay lang. Saan galing ang isda? Wala kang bangka. Pwede akong bumili. Ito ang negosyo ko. Xiaoguo, taga-nayon ka. Huwag kang masyadong makasarili. Huwag mong solohin ang pagyaman. Hindi maganda yan, kapitan. Nung walang may gusto sa sirang bahay na to, ako ang bumili sa halagang 300. Wala namang nagsabi na makasarili ako noon. Nagulo na naman ang buhangin sa ilalim ng bintana. Mas maraming bakas ng paa ngayon. Hindi lang si Zhao Xiaohu. Tanda ko na.
Hindi ako manghuhuli ng isda ngayong gabi. Maghihintay ako rito. Hihintayin ko ang mga taong hindi mapigilan ng kanilang mga kamay. Sila mismo ang babangga sa aking pamalo. Mukhang masyadong magaan ang leksyong ito na nagkakahalaga ng ilang barya. Naharangan na rin ang bintana. Huwag ng maraming salita. Maghanap ng siwang. Pangatlong beses na ito. Chen Xiaoguo, niloloko mo ako. Hindi ba gusto mong malaman kung ano ang nasa loob ng bahay ko? Pumasok ka at tingnan mo. Ang mga tunay na mahalagang bagay, matagal ko nang isiniksik sa dilim sa likod ng kama. Sa paningin nila, ang lugar na ito ngayon, bukod sa mabahong putik, wala nang iba. Nakita mo na ba ang daan patungo sa yaman? Nasa ilalim lang ng iyong mga paa. Ito ang bagay na pinagnanasaan ninyo buong gabi. Bulok na tubig, mabahong putik, sirang timba. Saan galing ang pera mo? Kaya kung kumita ng pera, dahil may kakayahan ako. Zhou Xiaohu, kung gusto mo talagang yumaman, hugasan mo muna ang mga kamay mong umaakyat ng pader sa hating gabi. Huwag mo akong pangaralan, magbayad ka. Bakit naman? Wala akong pera. Paano naman kayo? Sasama ba kayo sa bayan? O magbabayad na ngayon? Magbabayad ako. Ayos lang kahit hindi ka magbayad. Pupunta ako sa kapitan ng nayon bukas. Pagkatapos ay sa bayan. Kunin mo. Sapat na para bumili ng tabla. Ano naman ngayon? Ayusin mo ang pader. Ikaw ang Samira. Ikaw ang mag-ayos. Sa kalagitnaan ng gabi, tatlong magnanakaw na balak sanang mang-usisa. Naging mga trabahador ko pa para ayusin ang bahay. Nabalitaan ko na hindi nakapagnakaw ng manok si Huzi. Nag-ayos pa siya ng pader hanggang madaling araw. Dati pinagtatawanan niya ang biniling sirang bahay ni Xiaoguo. Ngayon naman, siya pa mismo ang nagdagdag ng tabla. Sa loob ng 5 araw na ito, nakabenta ka ng kabuuang 436 na piso. Mahigit 400. Ibawas ang gastos sa pagbili ng timba at kandado, at mga gastos sa gas. May natitira pang 369 na piso at 20 sentimo. Marami ng pera. Hindi pwedeng itago lahat sa bahay. Alam ko. Bibili muna ako ng lumang kariton, tapos bibili ng yelo. Hindi pwedeng laging umasa sa likod ko. Mas mabuting pumirma ka ng pangmatagalang kontrata kay Direktor Joe. Nakasulat ng malinaw, presyo, pagbabayad, at pagkalugi. Dapat nakasulat lahat ng malinaw. Kung hindi ka naging guro, pwede kang maging magaling na accountant. Kailangan din marunong magkwenta ang guro. Kung hindi, ang mga mahihirap na bata, kahit kwaderno hindi makabili. Bukas sasamahan kita sa bayan. Ikaw. Tutulungan kitang basahin ang mga salita. Xiao Chen, ako ay isang substitute teacher sa Hai Yuan Village Primary School. Tutulungan ko si Chen Xiaoguo na basahin ang kontrata. Aba, may kasama pang tagapayo. Mabuti, sa pagnenegosyo, dapat may nakakaintindi. Miss, mas matalas pa ang mata mo kaysa sa tagapag-ingat ng bodega namin. Malinaw ang kwenta, para tumagal ang samahan. Tama iyan. Si Chen Xiaoguo ay magsusuklay sa state-owned restaurant sa bayan. Minsan tuwing 3 araw. Hindi bababa sa 20 kilo bawat bagsak. Bakit? Nakadepende sa panahon ang huli sa dagat. Kapag may bagyo o walang alon. Kung hindi niya maabot ang 20 kilo, breach of contract na ba? Dapat palitan ng sisikaping mag-supply minsan tuwing 3 araw. Kung masama ang panahon o may kakaibang alon, mag-abiso ng maaga. Hindi ituturing na breach of contract. Hindi madaling lokohin ang babaeng ito. Palitan. Ang presyo ay susunod sa merkado. Ang restaurant ang magtatakda ng presyo. Hindi rin iyan tama. Dapat din itong palitan. Siyempre, ay base sa presyo ng sariwang huli sa bayan sa araw na iyon. Magkasundong presyo ang 2 panig ng harapan. Natatakot ba kayong baratin ko kayo? Hindi sa natatakot, nag-iingat lang. Ang kontrata ay hindi para mag-ingat sa mabuting tao, kundi para maiwasan ang hindi pagkakaintindihan sa huli. Sige, palitan. Nang may lagay ang pulang selyo sa papel, nawala rin ang tinik sa dibdib ko. Chen Xiaoguo, mula ngayon, pangmatagalan na ang samahan natin. Sige, sisikapin kong ibigay ang pinakamagandang huli. Huwag lang sisikapin. Xiaoguo, hinihintay ko pa ang matatabang alimango mo para sa inuman sa susunod. Ano? Magkano ang benta mo ngayon, Xiaoguo? Talagang kinuha ng restaurant sa bayan ang mga huli mo. Xiaoguo, balita ko may pinirmahan ka sa restaurant. Supply agreement. Mag-isa kang pumirma ng supply agreement sa restaurant sa bayan. Nang hindi nakikipag-usap sa nayon, binibenta ko ang sarili kong isda. Bakit kailangan kong makipag-usap sa nayon? Tagalaang Haiyuan ka. Tagalaang Haiyuan nga ako. Pero hindi ako hayop ng laang Haiyuan.
Nung panahong wala akong makain sa sobrang hirap, walang nakipag-usap sa akin para bigyan ako ng pagkain. Ngayong nakabangon na ako sa sarili kong sikap, ano ang gusto nilang pag-usapan? Pag-usapan kung paano hahatiin ang pera ko. Ang sakit mo namang magsalita. Masakit talaga ang katotohanan. Ano bang pinagmamalaki mo? Sinwerte ka lang. Nakabenta ka lang ng ilang isda. Oo, sinwerte talaga ako. Naselyuhan ng restaurant sa bayan. At nakipagnegosyo sa akin. Sinwerte ka rin. Hindi ka dinala sa presinto nung nag-akyat bahay ka ng hating gabi. Ngayon, wala nang maglalakas loob na harangan ang daan ko. Walang sino mang matapang ang maglalakas loob na lumapit sa bahay na ito. Unang beses kong naramdaman na kikilos si Zhao Dahai ay sa isang umagang tulad nito. Ang aga nyo naman, Kapitan. Xiao Guo. Magde-deliver ng isda sa bayan. Teka lang, may gusto sana akong pag-usapan tungkol sa nayon. Hindi makakapaghintay ang isda. Kung may sasabihin kayo, hintayin nyo akong makabalik. Xiao Guo, mas mahalaga ang usapin ng nayon kaysa sa pagbenta mo ng ilang isda. Sige, sabihin mo. Ang bahay na ito ay dating lumang bahay ng nayon. Kamakailan, may mga taga-nayon na nagrereklamo. Sinasabi niyang nasa kolektibong lupa ng nayon iyon. Kahit nagbayad ka para sa bahay, hindi sa iyo ang lupa. Ngayon, muling pinaplano ng nayon ang paggamit ng lupa sa tabing dagat. Kailangang bawiin ang bahay na ito. Bawiin, tama. Bawiin para hindi ka lang mag-isang yumaman sa tabing dagat. Bakit ka palalapit sa loob ng 10 talampakan? Xiao Guo, huwag kang lumayo sa usapan. Hindi ninanakaw ng nayon ang gamit mo. Ito ay isang pinag-isang plano. Para sa nayon, sino ba ang nayon? Ang nayon ay tayong lahat. Kasama ba ang pamangkin mo sa lahat? Kapitan, noong tumutulo at pinapasok ng tubig ang kabong ito, walang may gusto. Ikaw mismo ang nagsabi na masakit sa mata kung iiwan lang. Nagpresyo ka ng 300. Nagbayad ako at nag-thumb mark ka. Ngayong nakakapagbenta na ako ng isda, sasabihin mo namang nasa kolektibong lupa ang bahay at babawiin mo. Peke ang resibong ito. Totoo ang resibo, pero bahay lang iyon. Hindi lupa, hindi niya kayang kunin. Dahil alam niya. Sa manipis na papel na ito, nakapako ang lahat ng kanilang kasakiman. Ngayon, ang lumang kubo sa silangang bahura ng Langhai Yuan, kasama ang bakanteng lote sa harap at likod ng bahay, ay ibinebenta kay Chen Xiaoguo sa halagang 300 yuan para tirhan at gamitin, at hindi maaaring bawiin ng nayon. Kapitan, nandito ang thumb mark mo. Nakasulat nga ang bakanteng lote sa harap at likod ng bahay. Noong walang gustong bumili ng bahay na ito, normal lang na isulat ng mas malawak. Sino ba ang nakakaalam noon na makakapagbenta ng isda ang sirang bahay na ito? Manahimik ka. Magde-deliver pa ako ng mga kalakal ngayon. Sino ang magbabayad kapag namatay ang isda? Pumunta ka muna sa pulong ng nayon mamayang gabi. Sama-sama nating pag-usapan. Oh. Xiao Chen, nagmamadali ka yata ngayon. Mabuti at hindi pa patay. Anong nangyari? Gustong bawiin ng nayon ng kubo ko. Bawiin ang bahay? Bakit? Sinasabing nasa kolektibong lupa. Hindi ba may resibo ka ng pagbili ng bahay? Nakasulat ba ng malinaw ang bakanteng lote sa harap at likod ng bahay? Nakasulat, kaya hindi nila pwedeng bawiin. Paano kung dalhin ng kapitan ang buong nayon para pilitin ka? Ilabas mo ang mga papeles. 2 bagay ang kinatatakutan ng mga taga-nayon. Ang isa ay ang pulang selyo. Ang isa pa ay ang istasyon ng pulisya. May resibo ka. May patunay ng transaksyon. May kasunduan sa supply ng aming restaurant. Sino ang maglalakas loob na mang-agaw? Iyon ay pangangamkam ng pribadong ari-arian. Xiao Chen, huwag kang matakot. Kung magkakagulo talaga, tetestigo kami ni Director Joe para sa iyo. Araw-araw kang nagde-deliver sa restaurant. Malinaw ang mga account. Walang makakapagsabi na nagnanakaw ka. Tama si Director Joe. Sa pagnenegosyo, hindi lang dapat marunong manghuli ng isda. Ang kakayahang protektahan ito ang tunay na galing. Bayaran na ang mga kalakal ngayon. Dalhin mo ito, magagamit mo sa pulong ng nayon mamayang gabi. Igagawa rin kita ng sertipiko. Nagpapatunay na lahat ng isdang iodine liver mo ay buhay. Sariwang isda na tinanggap ng restaurant pagkatapos suriin. Sino ang maglalakas loob na sabihing hindi malinis ang pinanggalingan nito? Hayaan mong hanapin niya ako. Poprotektahan ko ang bahay na ito. Hindi ako pumasok, pero kailangan kong tandaan ang posisyon ng pintong ito. Ito ang patakaran. At ito rin ang huli kong alas. Xiao Guo, nandito ka na, maupo ka. Kapitan, sabihin mo na ng diretsahan. Pinulong ko kayong lahat ngayon, para ayusin ang problema sa kubo sa silangang bahura. Ang kabong iyon ay pag-aari talaga ng nayon. Oo nga, ang dalampasigan ay para sa lahat. Hindi tama na solohin ito ni Chen Xiaoguo.
Hindi naman sa naiinggit ang nayon sa iyo, kundi dapat nating gamitin ng sama-sama ang yaman ng dagat. Paano gagamitin? Ibabalik ang kubo sa nayon, at ang mga huli ay hahatiin din ng nayon. Tinitingnan ko ang mga mukhang ito. Kahapon lang ay nagmamakaawa pa ang iba. Naisama ko sila sa pagbebenta ng isda. Ang iba naman ay pinagtatawanan ako noong mga nakaraang araw, na nakatira ako sa isang butas na walang bubong. Una, ang kabong ito ay ibinenta sa akin ng nayon noon. Bayad na ang 300 piso, tapos na ang usapan. Malinaw na nakasulat sa kontrata na ang harap at likod ng kubo. Ang bakanteng lote ay sa akin para tirhan at gamitin. Hindi pwedeng bawiin ng nayon, kapitan. Nandito ang thumb mark mo. Pangalawa, nagbebenta ako ng isda sa state-owned na restaurant sa bayan. Ito ay sa pagitan ko at ng restaurant. May pinirmahang supply agreement, may red seal at may mga saksi. Pangatlo, bawat batch ng isda ay may inspection at timbang sa restaurant. May presyo at may petsa. Kung sino man ang magsasabing nagnanakaw o nanloloko ako, na nagsasabing galing sa masama ang mga paninda ko, lumabas kayo ngayon. Kahit may kontrata ka, hindi mo mapapatunayan na ang isda ay hindi hinuli sa dalampasigan ng nayon. Ang laki ng dalampasigan. Pwede ka rin namang manghuli. Kapitan, paano kung ngayon muna? Tama na. Xiao Guo, kung may papeles ka, kikilalanin ng nayon. Pero hindi lang ito tungkol sa batas. Uminom ka ng tubig ng Laang Haiyuan. Ngayong yumaman ka na, dapat isipin mo rin ang mga kababayan mo. Pwede kong isipin ang mga kababayan ko, pero hindi ko hahayaang nakawin ng iba ang gamit ko. Kung gusto ninyong kumita kasama ko, pwede. Mula ngayon, bibili ako ng isda, basta sariwa ang isda, tama ang timbang at makatarungan ang presyo, bibilhin ko. Kung sino man ang may alimango, hipon, o magandang isda, pwede kayong lumapit sa akin. Bibilhin mo talaga. Paano ang presyo? Ibabawas lang ng konti ang pamasahe base sa presyo sa bayan. Titimbangin sa harap ninyo. Kukwentahin at babayaran agad. Mas mataas ba kay Wang Fugui? Basta maganda ang huli. Mas mataas sa kanya. Xiao Guo, tutuperin mo ba ang sinabi mo? Tutuperin. Pero may 3 patakaran. Una, ayaw ko ng patay na isda o bulok na hipon. Pangalawa, ayaw ko ng kulang sa timbang. Pangatlo, kung sino man ang pupunta sa kubo ko para manilip, sumira ng pinto, o gumawa ng gulo. Kahit isang isda hindi ko bibilhin. Nilinaw ko na ngayong gabi. Akin ang kubo. Walang pwedeng kumuha. Sa pagbili at pagbenta ng isda, handa akong tulungan ang mga kababayan ko. Pero hindi ito libre, at hindi rin pwedeng nakawin. Naniniwala ako kay Xiao Guo. Bukas, may 2 basket ng alimango ang pamilya ko. Dadalhin ko sa kanya para subukan. Lalaot din ang pamilya ko mamayang gabi. Kung may buhay na hipon, dadalhin ko rito. May buhay na hipon, may buhay na hipon. Basta mas mataas ang presyo kaysa kay Wang Fugui. Kay Xiao Guo ko ibebenta. Ganyan ba kayo kabilis maniwala sa kanya? Paano kung lokohin niya kayo? Bawat transaksyon ay ililista sa harap ninyo. Timbang, presyo bawat kilo, at kabuuang halaga. Pumirma o mag-thumb mark. Kung sino ang hindi panatag, pwede magtago ng kopya. Marunong magbasa si Yumei. Panatag ako pag siya ang naglilista. Ang unang batch ng magde-deliver. Mas maaga pa sa inaasahan. Itong sirang bahay na pinagtatawanan ng buong nayon. Isang bentahan lang, dumami na ang tao. Timbangin na. Petsa. 18 ng Abril. May-ari ng paninda, Liu Changshan. Isulat mo na lang Tito Liu San. Buong pangalan ang ilagay sa listahan. Sige. Susundin ko si Teacher Lin, haha. 26.5 kilo. Alimango, 26.5 kilo. 1 piso at 10 sentimo kada kilo. Kabuuan, 29 na pesos at 15 sentimo. Ang laki. Nung nakaraan, 80 sentimo lang ang bigay sa akin ni Wang Fugui. Binawasan pa ng 3 kilong tubig. Bayad agad sa harap nyo. Maliwanag. Dito sa nayon ng Haiyuan, cash ang pinakamatibay na patakaran. Bumibili ng isda, buhay na hipon. Mataas ang presyo ngayon. Lahat ng yellow croaker at lapu-lapu, kinukuha ko. Anong ginagawa nyo? Nagbebenta ng isda, kanino? Kay Xiao Guo, Shen Xiao Guo, anong ibig mong sabihin? Nagnenegosyo, inaagaw mo ang paninda ko. Kabuuan, 18 kilos at 200 grams. Sa'yo ba ang dagat na to? Hindi sa akin ang dagat, pero ang isda sa mga nayon na to. Ako ang laging kumukuha. Kahit may patakaran, dapat pag-usapan ang presyo. Binabarat mo at inuubos ang oras sa pagbabayad. Anong kinalaman ko dyan? Huwag kayong magpaloko. Magkano lang ba ang pera ng batang yan? Ngayon mataas ang bigay sa inyo. Bukas, papatayin kayo sa utang. Siya, nagbabayad agad. Ikaw, may utang pa sa akin na 12 pesos at 60 sentimo nung isang buwan.
Kailan mo babayaran? Pati sa pamilya ko, 8 pesos at 40 sentimo. Sa amin, 5 pesos at 20 sentimo. Wang Fuguy, bayaran mo muna ang lumang utang bago ka magsalita. Bayad, bayad. Nakalista sa akin ang mga utang na yan. Saan nakalista? Sa tiyan mo. Ha ha ha. Chen Xiaoguo, huwag kang masyadong mayabang. May kakilala rin ako sa restaurant sa bayan. Hindi malinaw kung saan galing ang paninda mo. Isang salita ko lang, hindi na nila kukunin yan. Hinihintay ko ang araw na to. Dito sa nayon ng Haiyuan. Kung hindi papatayin ang mga sakim na langaw na to, hindi kailanman magiging tahimik, edi sabihin mo. Subukan mo lang. Mabuti pa, pumunta ka na ngayon. Sige, maghintay ka. Chen Xiaoguo, tapos ka na ngayon. Ilang taon nang nag-iikot si Wang Fuguy sa bayan. Kaya mo ba siyang labanan? Sabi mo rin nung nakaraan, tapos na ako. Iba na ngayon. Kung kukunin ng restaurant ang paninda mo, tingnan natin kung anong gagawin mo. Gusto mong makita, edi idilat mo ng mabuti ang mga mata mo. Nahulaan mo bang pupunta si Wang Fuguy sa restaurant?